Request ng mga anak ko itong ulam na lulutuin ko ngayon para sa aming tanghalian. Tapos bumili na nga rin ako nitong 2 pirasong patatas at ito yung ilalagay. Medyo mahal nga rin ngayon yung patatas kaya 2 piraso nga lang yung binili ko. Pagkatapos binalatan ko lang yan at hiniwa-hiwa ko. Dapat sana ang bibilhin kong ulam ngayon ay yung tilapia, ipiprito ko na lang. Pagkatapos bibili nga rin sana ako ng talong yung nakaslice. Kaya lang iba naman yung gustong ulamin ng mga bata kaya hindi na nga ako bumili ng talong. Sakto rin naman na wala na nga akong nabutang nakaslice. Nag-ikot pa nga ako sa palengke para maghanap ng mga nakatali-tali na minsan kasi may nakikita ako 5 piraso, minsan naman 4 lang. Kaya lang sumakto naman habang nag-iikot niya ako, wala nga ako makita. Ako lang din naman yung kakain ng ipiprito ko sanang talong kung nakabili nga ako. Isakto naman na kahit anong ikot ko nga doon banda sa may palengke, wala nga ako makitang nakatali-tali. Kaya ang binili ko na nga lang 2 pirasong patatas. Pagkatapos bumili na nga rin ako nitong kalahating kilong panang manok. Paborito to ng mga anak ko at medyo matagal-tagal na nga rin ako na hindi nakakapagluto nito. Kaya ito nga yung ni-request nila. Paborito din naman nila yung naisipan ko ang lulutuin ulam. Kaya lang nung mga nakaraan niya, 2 beses ako nagluto ng pritong tilapia. Sakto kasi na nung nagsundo yung asawa ko sa bunso namin, tapos bandang alas 11 na ngayon at dumaan siya sa palengke. May murang mga isda nga dahil pauwi na siguro yung nagbebenta at binibenta nga ng mura yung tilapia kaya 2 beses nga siyang nakabili. Kaya yun, sunod-sunod nga yung pagluluto ko ng pritong tilapia kaya siguro nanawa na nga rin itong mga anak ko kaya ibang ulam naman nga yung naisipan nilang ipaluto. Sa maliit na kawali pala ako unang nagisa, pagkatapos hirap na nga ako maghalo dahil napakaliit nga nitong kawali kaya nilipat ko na nga lang dito sa kasirola. Habang hinahalo-halo ko kasi doon sa maliit na kawali, bigla nga akong natakot dahil parang biglang ang tatalsik yung ibang mga paa ng manok. Katapos ko naman mag-isa yan, dito na nga ako naglagay ng mga pampalasa. Naglagay ako ng oyster sauce, naglagay ako ng toyo at laurel. Sunod naman yan na nilagay ko ay itong suka. Naglagay na nga rin ako nitong asukal dahil yung mga anak ko nga gusto nila sa adobo yung medyo matamis. Pagkatapos ko nga matimplahan yan, hinalo-halo ko lang saglit. Pagkatapos tinakpan ko na nga rin para pakuluan at palambutin na sana. Kaya lang nakalimutan ko pala maglagay ng paminta. Kaya yung buti na nga lang naalala ko nga rin kaagad na hindi pa pala ako naglalagay ng paminta. Kaya binuksan ko nga ulit, naglagay ako ng paminta at dinagdagan ko na nga rin ng sabaw. Aksaya nga rin pala ako sa gas pagka nagluluto ako nitong panang manok dahil napakatagal ko nga to pinapakuluan. Kaya kahit paborito namin to ng mga bata, hindi ko nga dinadalasan yung pagluluto nito dahil mabilis nga lang mauubos yung gas namin kung madalas ko nga lulutuin tong paa ng manok. Isang oras ko nga to pinapakuluan para maging malambot na malambot nga itong paa ng manok dahil paborito nga ito ng mga bata. Gusto ko nga sobrang lambot para makakain niya sila ng maayos. Sobrang lambot na nga nito at kaunti na nga lang din yung sabaw. Andito sa gilid ko si Chorchay, nangihingi na nga siya kaya yan kinuhaan ko nga ng 3 piraso. Pagkaganto na paboritong ulam nila yung niluluto ko, andito nga yan sila nakaabang nag-aantay hanggang sa maluto. Ito dahil isang oras ko naman na pinapakuluan niya itong paa ng manok, dito ko na nilagay itong mga patatas. Dahil nga kaunti na lang yung sabaw nito, naglagay nga ako ng kakaunting tubig para mapalambot pa yung mga patatas na nilagay ko. Dahil malambot naman na yung mga paa ng manok, yung patatas na nga lang yung inantay ko hanggang sa maluto. Pagkatapos ito at nakaluto na nga ako ng ulam namin para sa pananghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!